Siya ang pinakamatalinong tao sa kasaysayan ng mundo. At siya ay matalino pa kumpara kina Albert Einstein, Isaac Newton, at Leonardo da Vinci. Sino nga ba ang taong ito? At ano nga ba ang nangyari sa kanya? Siya si William James Sidis ng Manhattan, New York. Kung si Albert Einstein ay may IQ na 160, si Isaac Newton ay may IQ na 190, at si Leonardo da Vinci ay may IQ na 220. Itong si William James Sidis naman ay may IQ na 260. Ang intelligence quotient o IQ ay isang sukatan kung gaano kataas o nasa anong antas ang katalinuhan ng isang tao. At ang IQ ni William James Sidis ay ang pinakamataas na IQ na naitala sa kasaysayan ng mundo. Si William James Sidis ay ipinanganak noong April 1, 1898 sa Manhattan, New York. Ang kanyang ama ay isang tanyag at kilalang psychologist na nagtapos sa Harvard, samantalang ang kanyang ina naman ay isang doktor. Noong 18 months pa lamang si William ay napansin ng kanyang mga magulang ang kakaibang katangian ng kanilang anak dahil sa kanyang murang edad pa lamang na 1-year-old and 6 months ay kaya na nitong basahin ang articles ng New York Times. Noong tumungtong naman si William ng 8 taong gulang ay natutunan na nitong magsalita ng maraming lingwahe gaya ng Latin, Greek, French, Russian, German, Hebrew, Turkish at Armenian. At ito ay natutunan niya lamang mag-isa na walang nagtuturo sa kanya. Nakaimbento rin si William James ng kanyang sariling lingwahe na tinawag niyang Vindergood. Dahil sa napakataas na level ng katalinuhan ni William, ay ipinadala siya sa Harvard upang doon makapag-aral. At siya ang pinakabata na nakapasok sa Harvard sa edad lamang na 11 years old. Nakapagtapos si William James Sidis sa kanyang bachelor's degree sa edad na 16 years old lamang at nakuha ang titulo na child prodigy. Kung si Albert Einstein, Isaac Newton at Leonardo da Vinci ay nagtagumpay sa kani-kanilang mga likha at imbensyon na malaki ang naitulong sa ating mga tao na bunga ng kanilang katalinuhan, ay kabaliktaran naman ang nangyari kay William James Sidis dahil mas pinili nitong mamuhay ng simple at mag-isa. Ginusto ni William mabuhay mag-isa dahil para sa kanya, ang mabuhay mag-isa ay isang perpektong buhay at ayon pa kay William na hindi niya gustong makapag-asawa. Nakapagtrabaho si William sa isang kumpanya na may maliit na sahod kung saan siya ay sumasahod lamang ng $100 sa loob ng isang buwan. Dahil dito ay naging laman si William sa mga headlines ng mga pahayagan bilang isang field genius dahil sa kabila ng kanyang nangingibabaw na katalinuhan ay nabigo itong magtagumpay sa kanyang buhay. Noong July 17, 1944, sa edad na 46 years old, ay pumanaw si William James Sidis dahil sa brain hemorrhage. Ang itinuturing na pinakamatalinong tao sa buong mundo ay isa na lamang bahagi ng kasaysayan. Bagaman hindi siya nagtagumpay sa anumang larangan, ang mahalaga ay naging masaya siya sa kanyang tinahak at piniling uri ng pamumuhay.